Sinasabing ang anak ang siyang kukumpleto sa isang pamilya. Hindi kayo magiging buong pamilya kung ang isang mag-asawa ay walang anak. Gaano nga ba kahalaga ang isang anak sa pundasyon ng isang pamilya? Ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang kwento ng aking pagtataksil sa asawa kong isang half-Chinese. Isang pagtataksil na hindi ko pinagsisisihan dahil naging ganap akong isang ina. Isang bagay na hindi kayang ibigay sa akin ng aking asawa dahil siya ay baog. Mapagpalang araw po, Miss Kay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ann. 38 na sa kasalukuyan at isang butihing may bahay. Hindi naman sa pagmamayabang ay maganda akong babae. Matangkad at maputi at singkit rin ang mga mata. Ako man kasi ay may lahi ring Chinese. Ang asawa kong si Dan, hindi niya tunay na pangalan, ay 40 na ang edad at isang negosyante ng mga raw materials na ginagawang alahas. Gaya ng gold, silver at mga mamahaling bato. May pagawaan siya ng mga alahas at supplier din siya sa iilang sikat na luxury branded jewelry. Bising tao ang asawa ko. Hindi mapirmi sa aming bahay, habang ako naman ay itinutuon ang pansin sa pag-aari kong salon na siyang pinagkakaabalahan ko sa buhay. Wala kaming anak ni Dan, Miss Kay. Matagal na naming pinapangarap na magkaroon ng anak, pero hindi talaga kami biniyayaan ng Diyos. Totoo nga talaga na kahit na nasa iyo na ang lahat ng yaman sa mundo, ay may mga bagay ka pa rin hindi makukuha gamit ang pera na meron ka. Katulad na lamang naming mag-asawa. Nalaman namin na baog ang asawa ko nang nagpa-check up kami sa doktor. Sinabi nito na walang kakayahan ang asawa kong magkaanak dahil sa patay na similya niya. Sa totoo lang, parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko yun. Dahil gustong gusto ko talagang magkaroon ng anak. Yun ang totoo. Naiinggit ako sa mga kapatid kong may mga anak na. Giliw na giliw ako sa mga pamangkin ko. Sa mga kaibigan ko na busy dahil nag-aalaga na ng mga anak. Minsan pa nga, sa kadesperadahan kong magkaroon ng anak ay kinumbinsi ko si Dan na mag-ampon na lamang kami. Pero hindi ito pumayag. Kontento na siya sa buhay namin na kami lang. Pero sa isip ko, paano naman ako? Kaya hindi ko maitatanggi na minsan na akong nagkasala sa asawa ko. Nung bala ko sanang magpagamit sa isang lalaking nagtatrabaho sa isang gay bar para lamang mabuntis. Sabihin man ng ibang taong marumi akong asawa ay okay lang sa akin, basta't magkaanak lamang ako. Walang pagmamahal na namagitan, basta't sinubukan ko lang, baka sakali. Pero wala pa man sa aming nangyayari ay nahuli na kaagad kami ni Dan. Galit na galit ang asawa ko noon, na halos ipapatay niya na sa bugbog ang bayarang lalaki. Hindi naman ako sinakta ni Dan, pero pinagbantaan niya akong huli na yun dahil baka raw sa susunod ay kung ano pang magawa niya sa akin kapag uulitin ko pa ang bagay na mga iniisip ko. Natakot ako. Baka sa susunod ay mapatay na ni Dan kung sino mang lalaking mahuli niya ang kasama ko. Kaya naman simula noon ay iniwasan ko na ang matukso pang muli na magpabuntis sa ibang lalaki. Tinitikis ko na lamang ang kagustuhan kong magkaroon ng anak. Ibinabalin ko na lamang sa ibang bagay ang atensyon ko para makalimutan ko ang kadesperadahan kong mabuntis. Hindi ko alam pero habang tumatagal, ang pagsasama namin ng asawa ko ay unti-unti kong nararamdaman
ang paglayo ng loob ko kay Dan. Paminsan-minsan na nga lang itong umuuwi ng bahay, pero hindi ko na nadadamang nasasabik ako sa asawa ko gaya ng dati. Para kasing wala ring patutunguhan kung makikipagtalik pa ako sa kanya dahil hindi rin naman kami makakabuo. Yun lang naman kasi ang gusto ko. Sa edad kong ito ay ang maging isang ganap ng ina, ang magluwal ng isang sanggol sa aking sinapupunan. Nung minsan ay nag-away kami ni Dan at nakapagbitaw ako ng masasakit na salita sa kanya. Pinipilit ko kasi siyang muli na mag-ampun kaming dalawa, pero ayaw niya talaga. Kaya naman nainis ako at nagtampo sa kanya. Simula noon, hindi ko mapigilang lumamig palalo ang pakikitungo sa kanya. Sinusuyo naman ako ni Dan at hindi ito nagkukulang sa obligasyon niya bilang asawa ko, lalo na pagdating sa usapang pera. Binibigay niya sa akin ang lahat ng pangangailangan ko. Pero ano nga bang halaga ng mga material na bagay kung ang bagay na makakapagpasaya sa iyo ay ang siyang hindi kayang ibigay ng asawa mo? Alam kong nararamdaman na minsan ni Dan ang kagustuhan kong magkaroon na kami ng anak. 3 lang kami sa bahay. Si Dan, ako at ang katulong naming medyo may edad na. Tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay kaya okay lang na si Manang Matilda lang ang isang katulong namin. Malaki kasi ang bahay, pero ayoko ring maraming kasama. Kaming 2 lamang ni Manang ay sapat na. Hanggang sa isang araw ay nagtaka ko. May kasamang lalaki na umuwi sa bahay ang aking asawa. Pinakilala niya bilang driver ko raw. Binili niya pala ang sasakyan na noon ko pa inilalambing sa kanya. Siguro ay para suyuin na rin ako. Hindi naman kasi manhid si Dan para hindi niya maramdaman ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya. Masaya ako sa regalong binigay niya, kung kaya't niyakap ko pa siya at tuwang-tuwang hinalikan sa labi. Pero hindi ko alam na nang dahil pala sa sasakyang to, ay magkakaroon ng lamat ang pagsasama naming mag-asawa. Nang muli na naman akong magkakasala sa kanya. Hindi lang 1 beses, kundi maraming beses. Kamumihian niyo man ako o kamuhian niyo man ako ng dahil sa karupukan ko. Pero tao lamang ako at madaling matukso, lalo na kung anak ang pag-uusapan. Han, si Nico. Siya yung magiging driver mo, ha? Nico, ang asawa ko si Ann. Dito ka sa kanya ma-assign. Magandang araw po, ma'am. Wika ni Nico. Si Nico ay 29 years old pa lang, Miss Kay. Hindi naman siya yung kagapuhan, pero maganda ang pangangatawan niya at meron na rin tong kinakasama. Hindi sila kasal at wala pa rin silang anak. Sa mga sumunod na araw ay okay naman ang lalaki. Maasahan dahil alagang-alaga nito ang sasakyan. Nililinis niya na rin pati ang bakuran namin. Nakastay in lang din kasi siya dito sa bahay dahil malayo raw ang kanila. Madalas ring umuwi si Dan dahil sa malapit lang daw ang mga transaksyon niya nitong nagdaang mga linggo. Isang araw, ay halos gabi na akong nakalabas ng salon. Marami kasi kaming big time na customer nung araw na yun. Hinintay ako ni Nico sa sasakyan. Naiilang ako nung time na yun sa taong to dahil panay ang sulyap niya sa akin. Kaya naman, sinita ko na siya. May problema ba, Nico? Kanina pa kasi kita nahalata. Sa daan mo itutok yung mga mata mo, hindi sa akin. Masungit kong sabi dito. Pasensya na ho, ma'am. Hindi ko lang ho kasi mapigilan. Ang ganda niyo ho kasi. Tigilan mo ako, Nico, ah. Totoo naman po, ma'am eh. Papuri nito. Tigilan mo na yan. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, ayaw kong mag-isip ng masama ang asawa ko sa atin. Hindi naman na ito umimik.
Subalit panay pa rin ang sulyap niya sa akin. Hindi ko na lamang pinansin. Nagpapasalamat akong naroon na sa bahay si Dan pagdating namin, pero hindi ko siya isinumbong. Pinalaan ko siya na sa susunod ay hindi ako magdadalawang isip na sabihin iyon kay Dan. Simula noon ay iniwasan ko si Nico na makausap. Kahit palagi pa rin siyang lumalapit at puro papuri ang sinasabi sa akin kapag nasa loob na kami ng sasakyan. Nakakapanayo ng balahibo, pero hindi ko rin maitatanggi na sa mga simpleng papuri sa akin ni Nico ay kinikilig ako. Nakakaramdam ako ng saya at kakaiba sa puso ko. Gaya ng isang hapon at nagdidilig ako ng halaman sardine ng bahay na nasa likod. Si Manang Matilda ay nasa loob din ng bahay at nagluluto. Bigla na lamang lumapit sa akin si Nico at muli na naman akong binibiro na kasing ganda ko raw ang mga bulaklak na dinidiligan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko napigilang hindi mapangiti sa mga banat niya. Para akong isang dalaga na nililigawan. Hanggang sa nagulat ako nang biglang lumapat ang labi niya sa akin. At nagulat na lang din ako nang kusa na lamang akong tumugon sa halik niyang yun. Mabuti na lamang at nakapagpigil ako. Nahanap ko ang katinoan ng pag-iisip ko. Itinulak ko si Nico palayo sa katawan ko at nagmadaling iniwan ito sa likod ng bahay namin. Mabuti na lamang talaga dahil kung hindi ay baka nahuli kami ni Dan na saktong papasok ng bahay. Sa mga sumunod na araw ay nagtatangka pa rin si Nico na akitin ako. Ngunit tinatatagan ko ang aking sarili dahil ayokong matukso. Hanggang sa isang araw ay umalis si Dan papuntang Maynila. Mayroon daw siyang kikitaing in-check na supplier niya ng white gold. Next week daw siya makakauwi, kaya't inihabilin niya pa ako kay Nico at kay Manang. Gusto ko sanang sumama, subalit alam kong maboboard lamang ako sa pakikiharap ng mga katransaksyon ng asawa ko. Hindi kasi ako sanay sa business circle na ginagalawan ni Dan. Gusto ko sanang mag-celebrate din dahil birthday ko na sa susunod na araw. At gusto ko syempre nakasama ko ang mister ko. Pero yun nga, kailangan itong umalis papuntang Maynila. Nangako naman itong uuwi next week at doon na lang daw namin i-celebrate ang birthday ko. Wala naman akong magagawa doon dahil priority talaga ni Dan ang negosyo niya. Hindi din naman ako sentimental na tao pero minsan ay nasasaktan na rin ako. Lagi kasing inuuna ni Dan ang negosyo kaysa sa akin na asawa niya. Kaya naman sa araw ng birthday ko ay gumala na lamang ako sa mall hanggang sa gumabi na lamang ay hindi man lang naalalang bumati sa akin ni Dan ng happy birthday. Minsan talaga gusto ko nang magtampo sa asawa ko. Alam ko namang busy talaga siya ngayon pero mahirap bang batiin ako kahit sandali. Dahil sa pagtatumpo ko sa kanya noon, Miss Kay, dumaan ako sa isang bar at uminom. Binawalan ko naman si Nico dahil magdadrive pa siya pauwi. Ako lamang ang umiinom habang si Nico ay nasa tabi ko lang. Ma'am, tama na ho yan. Lasing na ho kayo eh. Napangiti na lamang ako sa sinabi ni Nico. Kaya nga ako umiinom, diba? Dahil gusto kong malasing. Si Dan naman kasi, busy sa pagpapayaman niya. Lasing na talaga ako kung kaya't hindi ko na naiwasang magsabi kay Nico ng mga hinanakit ko tungkol sa asawa ko. Idagdag mo pa, Nico, na hindi niya ako mabigyan ng anak dahil baog siya. Gusto ko lang naman na magkaanak eh. Yun lang ang pangarap ko, alam mo ba yun ha? Ma'am, uwi na ho tayo. Lasing na ho yata talaga kayo. Hanggang sa hindi ko na alam, Miss Kay, kung ano nga ba ang pinaggagawa ko. Nalaman ko na lang na nasa sakyan na kami at nasa kandungan ako ni Nico. Nakalambitin pa ako sa batok niya.
Hindi ko alam kung dala ng kalasingan ko, pero nagustuhan ko ang mga halik ni Nico sa akin at hindi ko siya nagawang tanggihan. Nico, Ma'am Ann, hindi pwede to. Itigil natin to. Ma'am, gustong magkaanak, di ba? Kung ganoon, ako ang kailangan ninyo. Pagbigyan natin ang isa't isa kahit ngayon lang. Alam kong magiging masaya ka dahil kaya kitang bigyan ng anak kahit ilan pang gustuhin mo. Bigla akong napaisip. Ito na yata ang pagkakataon ko para magkaanak. Hindi ko na inisip ang mga consequence na maaaring mangyari. Pero teka, paano kung malaman ni Dan ha? Hindi ito malalaman ni Sir Ma'am. Hindi naman natin sasabihin eh. Nasa Maynila naman siya, kaya wala siyang magagawa. Hindi ko na rin nagawa pang pigilan ang sarili ko. Sa totoo lang, ay sobra na rin akong naaakit ng mga oras na yon kay Nico. Gustong gusto ko ang ginagawa niyang paghalik. Hindi ko naranasan ang ganito kay Dan. Ibang-iba si Nico. Hanggang nang gabing yun ay may nangyari sa amin ni Nico sa loob ng sasakyan. Hindi lang isang beses, kung hindi maraming beses na may nangyari sa amin sa madilim na loob ng kotse sa parking space ng bar. Pagkatapos noon ay tumungo pa kami ni Nico sa isang hotel. At doon ay muling sinulit ang nakaw na sandali. Mag-uumaga na yata nang tinigilan ako ng driver ko. Pagod na pagod ako at walang tulog. Alam kong napakalaking kasalanan ang nagawa ko kay Dan. Pero simula nang may mamagitan sa amin ni Nico, ay hinahanap ko na ang driver ko. Kahit na noong nakauwi na si Dan sa Maynila, ay doon ko natuklasang tuluyan akong nawalan ng gana sa asawa ko. Nag-celebrate nga kami ng birthday ko. Simpleng handaan lang sa bahay. Kaagad din naman akong bumalik sa silid naming mag-asawa. Nakatulog na ako nang maramdaman kong tumabi si Dan sa akin. Sa mga sumunod na araw ay ganito ang nangyayari sa amin ni Nico. Pumupuslit para mairaos ang lihim naming relasyon. Hanggang sa isang araw ay may babaeng naghanap sa akin sa salon. Kayo po ba si Ma'am Ann? Ako nga. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko sa babaeng tansya ko ay nasa 20 mahigitang edad. Maganda ito pero payat. Ako ho yung kinakasama ni Nico, Ma'am Ann. Nalaman kong sa inyo nagtatrabaho si Nico. Hindi ako nakapagsalita noon at bigla akong kinabahan. Natakot ako na baka nalaman na ng babaeng ito na may relasyon kami ni Nico. Ma'am Ann, baka pwede hong makisuyo. Pasabi kay Nico kung pwedeng i-message niya naman ako. Hindi na ho kasi siya nagpaparamdam at pakiramdam ko'y bigla na lang siyang umiwas sa akin. Baka ho kasi may kinakatagpo na siyang babae. Malakas kasi yung kutob ko. Pasensya na ho talaga kayo ma'am at sa inyo ko pa idinaan. Ang hirap na po kasi talagang kontakin eh. At ayaw niya namang magpakita sa akin para makausap ko sana siya. Bigla tuloy akong nakonsensya noon, Miss Kay. Nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi ko na wala akong alam. Na kahit ang totoo naman, ay alam ko sa sarili kong ako ang babae ni Nico. Sinabi ko kay Nico ang tungkol dito, pero hindi siya pumayag sa sinasabi kong itigil na namin ang relasyon na meron kami. Habang si Dan ay busy pa rin sa negosyo niya, ay busy din akong magtampisaw sa isang kasalanan. Minsan ay gusto niya akong isama sa mga lakad niya, pero mas pinipili kong hindi sumama. Kasi kapag wala si Dan, ay malaya kong nakakasama si Nico ng patago. Minsan habang pumunta ako sa kwarto ni Nico, ay kamuntikan na kaming mahuli ni Manang Matilda. Kinakabahan talaga ako noon. Mabuti na lang at nakahanap ng magandang alibay si Nico
para hindi kami mabuking sa relasyon namin. Isang araw ay niyaya ko ng asawa ko na mag-outing kaming dalawa. Hindi ko naman siya pwedeng hindian dahil baka magtaka na sa akin ang asawa ko. Kasama namin si Nico dahil ito ang nagmaneho ng sasakyan papunta sa isang Nature's Park Resort na pupuntahan namin. Wedding anniversary kasi namin ni Dana, kaya naisipan nitong mag-outing kami. Hilong-hilo ako sa biyahe noon nang hindi ko malaman kung bakit. Naisip kong baka masama lang talagang pakiramdam ko kaya ako nahihilo. Pagdating namin sa resort ay sobrang sama ng pakiramdam ko na halos nakalagi na lamang ako sa cottage naming mag-asawa. Nag-aalala naman sa akin si Dan, kaya naisipan nitong umuwi na lamang kami kaagad para makapagpa-check up na rin ako sa ospital. Pagdating namin sa bahay ay kaagad akong nakatulog para magpahinga. Pumayag naman si Dan na hindi na ako dalhin papuntang ospital at baka kailangan ko lamang ng matagal na pahinga. Hanggang sa naging okay na rin naman ang pakiramdam ko pagkagising. Kapag nariyan si Dan sa bahay, ay sa chat lamang kami nag-uusap ni Nico. Nag-aalala rin kasi ako sa kalagayan ko. Panay na ang pagkahilo ko nitong mga sumunod na araw. At tuwing umaga naman, ay hindi ko mapigilang hindi masuka. Kinakabahan na ako. Baka pinagbubuntis ko na ang anak ng pagkakasala namin ni Nico. Magdadalawang buwan na rin ang lumipas. Simula noong unang may nangyari sa amin nung birthday ko. Nalasing ako noon at wala kaming ginamit na proteksyon. Kaya naman kumakabog na ang dibdib ko. Alam kong totoo ang hinala ko. Noong nasa salon na ako ay inutusan ko si Nico na bumili ng pregnancy test. At tama nga, buntis ako sa anak namin ni Nico. Hindi ko alam kung anong magiging pakiramdam ko noon, Miss Kay. Natatakot ako pero at the same time ay napakasaya ko. Anong gagawin natin, Nico? Lumayas na lang tayo, Ann. Magpakalayo-layo tayo para hindi tayo mahuli ni Sir Dan. Suhestyon ni Nico sa akin. At saan naman tayo pupunta, Aber? Sa amin. Uuwi tayo sa Mindanao. Malayo ang lugar namin, Ann. Imposible tayong mahanap ni Sir Dan dun. Lumayo na lang tayong dalawa. Masyado kong naguguluhan sa ngayon, Miss Kay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kasi ni Nico na dalhin ko ang ipong pera namin ni Dan sa bank account naming mag-asawa para daw may magamit kami para sa pagsisimula ng bagong buhay namin sa kanila. Paano naman ang kinakasama mo, Nico? Iiwanan mo na lang ba siya? Ganun na nga. Wala pa naman kaming anak. Hindi rin naman kami kasal kaya walang problema. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nagtatalo ang isip ko. Pero narito na sa sinapupunan ko ngayon ang matagal ko nang pinapangarap na anak. Isa na akong ina, kaya labis talagang nasisiyahan ang aking dibdib. Napapansin siguro ni Dan ang pananamlay ko sa mga lumipas na araw. Kaya isang gabi ay kinausap niya ako. Han, hindi ka daw kumain ng hapunan, sabi ni Manang. Pagtatanong sa akin ng asawa ko habang tumabi ito sa akin sa may kama. Busog ako, honey. Kumain ako kanina sa restaurant na dinaanan namin ni Nico. Nangangayayat ka na nga, honey. Mukha kang may sakit. Magpa-check up kaya tayo bukas. Sasamahan kita. Pamimilit pa ni Dan habang hinahaplos ang mahaba kong buhok. Okay lang ako, Han. Huwag kang mag-alala. I'm fine. Medyo busy lang talaga kami sa salon itong mga nakaraang araw. Kaya siguro napapagod ako masyado. Hindi ko napigilan ang mapaluha nang makatulog na ang aking asawa, Miss Kay. Ang akala ko noong unang nakipagrelasyon ako kay Nico ay kaya kong iwan ang asawa ko. Pero habang nakatitig ako sa mister kong payapang natutulog na nakayakap sa akin, ay naalala ko kung paano kami nagsimula ni Dan.
Fresh graduate pa lamang kami nang magpakasal kami ng asawa ko. In-check ang ama ni Dan, kaya matapos kaming ikasal ay binigyan siya ng kanyang ama ng malaking halaga para sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Magaling na negosyante ang asawa ko, kaya't napalago niya ang malaking halaga ng pera na ibinigay ng kanyang amang in-check. Pinatayuan niya rin ako ng salon para may pagkaabalhan daw ako. Sa mga lumipas na taon ay hindi nagkulang sa akin si Dan. Kahit na wala kaming anak ay binuhos sa akin ni Dan ang lahat ng bunga ng pagsisikap niya. Nasusunod din ang lahat ng luho ko at nabibili niya ang lahat ng gusto ko. Dito ako nalungkot, Miss Kay. Habang nakatitig ako sa asawa ko, ay nahanap ko sa puso ko ang pagmamahal ko sa kanya na akala ko'y nawala na dahil lang sa hindi niya ako mabigyan ng anak. Hindi ko alam kung maiwawasto ko pa ba ang malaking pagkakasala ko sa asawa ko, pero sa ngayon ay sigurado na akong si Dan ang pipiliin ko kaysa kay Nico. Si Nico ay isang panandaliang aliw lamang. Isang malaking temptasyon na dumaan sa pagkatao ko. Hindi ko kayang iwanan ang asawa ko. At siya pa rin ang pipiliin ng aking puso. Nakapagdesisyon ka na ba, Ann? Tanong sa akin ni Nico makalipas ang ilang araw. Matapos niya akong aloking sumama sa kanya at magpakalayo-layo. Oo, Nico. Nakapag-isip-isip na ako. Maghiwalay na tayong dalawa. Tigilan na natin ang kasalanang to. Ayoko na. Hindi ko kayang iwan ang asawa ko. Ano? Pero nagmamahalan tayo, di ba? Nico, alam mong umpisa pa lang mali to. Isa ka lamang pagkakamali sa buhay ko. May asawa na akong tao. At hindi ko pala kayang iwanan si Dan. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Nico. Umalis ka na. Ito na ang huling araw mo bilang driver ko. Ginawa ko ang tamang desisyon sa buhay ko at nakipaghiwalay ako kay Nico. Noong una ay ayaw niyang pumayag, pero nang matapos ko siyang alokin ng pera, ay kusa siyang umalis. Nagpaalam pa nga siya kay Dan at sinabing uuwi na daw silang magkasintahan sa probinsya. Dito ko nga na-realize na pera lamang yata ang habol ni Nico sa akin. Dumikit lamang sa akin para sa pera. Dahil kung totoong mahal niya nga ako, ay lalayo siya ng kusa at hindi tatanggapin ang malaking halaga na binigay ko sa kanya. Hanggang sa 3 buwan na ang batang pinagbubuntis ko, Miss Kay. Excited ako na magpa-check up. Masayang-masaya talaga ako. Nai-imagine ko na nahahawakan ko na siya at isisilang ko. At nararamdaman ko na rin ang pagpintig niya sa sinapupunan ko. Napakasaya ko talaga. Pero natatakot akong malaman ni Dan ang tungkol dito. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanya na buntis ako. Na minsan ulit akong nagkasala sa kanya. Na pinatulan ko ang driver namin. Kung minsan ay naiisip kong lumayo na lamang at iwanan na si Dan habang hindi pa niya alam na buntis ako. Pero hindi ko naman magawa. Hindi ko rin naman pala kayang iwan ang asawa ko. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang kong nahimatay sa salon. Dinala ko ng mga staff ko sa ospital at tinawagan nila si Dan nang wala akong kaalam-alam. Maging ang mga staff ko kasi ay hindi alam na nagdadalang tao ako. Inilihim ko talaga yun. Nagising na lamang ako na nasa tabi ko na ang asawa ko. Hawak niya ang aking kamay. Dan, bawal kang bumangon. Kailangan mo muna raw magpahinga, sabi ng doktor. At mag-bed rest dahil masela ng pagbubuntis mo. Naiyak ako bigla at kaagad humingi ng sorry. Alam ko, Han. Alam ko ang lahat. Alam ko ang nangyari sa inyo ni Nico. Napaluha pa ang asawa ko habang nagsasalita. Napapaiyak na rin ako.
Takot na takot ako sa nangyari. Sinabi pala sa kanya ni Manang Matilda na parang may namamagitan sa amin ni Nico. I'm sorry. Huwag ka nang umiyak. Buntis ka at hindi ka pwedeng malungkot. Yun ang sabi ng doktor. Bawal kang may stress. Maselan na raw ang pagbubuntis mo. Kaya simula ngayon, ay sa bahay ka na lang at hindi ka na muna pupunta ng salon. Hindi ka galit? Nung una, oo. Nagagalit ako. Pero ngayon kumalma ng isip ko, naunawaan naman kita eh. Alam kong gusto mo lang magkaanak. Pero, masaya ako na mas pinili mo ko kaysa kay Nico. Kaya wala na akong magagawa. Nandyan na yan eh. Di tanggapin. Magkakaroon na tayo ng anak. Dahil ako ang magiging ama ng baby mo. Pero simula ngayon, mangako kang huli na to. At hindi mo na to gagawin, ha? Sobra talaga akong naiyak sa saya at tuwa nang pinatawad ako ni Dan. Sa ngayon, Miss Kay, ay 1 taon na ang baby namin na si Aliana. Masayang-masaya naman kami ni Dan dahil siya ang tumayo bilang ama ng baby ko. Nagiging spoiled na nga yata si Aliana habang lumalaki dahil lahat ng gusto nito ay binibili ng daddy niya. Mabuti na lang talaga at nagmana sa akin si Aliana. Mistisa at singkit ang mga mata. Hanggang ngayon ay walang ibang nakakaalam sa nagawa kong kasalanan. Nanatiling lihim iyon sa pagitan naming dalawa ng asawa ko at ni Manang Matilda. Hindi na ako muling nagkasala pa sa pagsasama namin. At simula noong magkaroon kami ng anak, ay nakontento ako at naging mas masigla ang buhay naming mag-asawa. Tuluyan na akong nakontento dahil ang hinahangad kong maging isang ina ay natupad ko na, kahit na sa maling paraan ko ginawa. Hanggang dito na lamang po, Miss Kay, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras at pagsasalaysay sa karanasan ko. Nagmamahal, Anna.